Naniniwala ako na wala kaming magagawa kung hindi ka namin kasama. Kaya Lord, I pray na pangunahan mo kami. I pray for peace, Lord God, maging maayos yung lahat. At ikaw yung Diyos na maitaas, wala nang iba. In Jesus' name we pray, Amen. Mga kalalakihan, mahalin ninyo ang inyong asawang babae tulad ng pagmamahal nyo sa inyong sariling katawan. Paano? Be considerate. Sabi nga ng 1 Peter 3:7 mention, be considerate to your wife, giving honor on the woman as the weaker sex. It's easy to see from down here, if I'm not swinging then the war is won. Caught before I'm falling for in front of us. Lightning struck the heavens open walls and over us. Isn't it obvious? Sabi ko noon kay Lord, I prayed na magtagpo yung path namin kapag ready na kami pareho. And prayer ko lagi, Lord, please guard my heart. Ayokong magkamali ng pagpili ng taong makakasama ko habang buhay. Gusto ko, kapag mag-e-enter ako sa isang relationship, siya na yung first and last ko. And then one day, pag-graduate na ako ng college, may isang Ray Ralston Mercado na napadpad sa church ng Dinbax. You asked my pastor and si Inay kung pwede akong i-pursue because you prayed for me. And sobrang galing at lakas ko lang talaga kay Lord kasi lahat ng characteristic na pinag-pray ko sa taong gusto kong mapapangasawa, nasa iyo lahat ng yun. At ikaw na ikaw yun. Ano naman, Jessa? Tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba yung iibigin, aaliwin, at igagalang, at iingatan? Sa sakit at kalusugan, sa tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Wow! Hello! Nice, nice. So, eto, cashew din. Literal na exchange. Yung takot ko noon na pumasok sa isang relationship, napalitan ng healing, joy, excitement, gratefulness, security, at peace ngayon. Pinakita sa akin ni Lord na sa pamamagitan mo, may lalaki pang mapagkakatiwalaan, may respeto, nagmamahal ng totoo, at worth loving for. Sabi ng Panginoon, love is patient. And I'm willing to wait. Basta ikaw ang hihintayin ko. Jessa, number 1, you are to respect your husband. Ephesians 5:33, let the wife see the respect her husband. Kailangan bigyan niyo yung asawa lalaki sa ibayo at malalim na pitagan. Deep respect in public and in private. At lalong-lalo na sa harap ng iba. To my tatay, yung panganay mo is ikakasal na. I hope na nandito ka, pero I know na masaya ka ng place ngayon. So, ayun, I wish lang na nandito ka. Sobrang miss ka na namin and we love you. To my inay, hindi naman porke nag-asawa na ako is kakalimutan ko na kayo. Ako pa din yung anak mo. So, hindi ko kayo papabayaan ng mga kapatid ko. Nandito pa rin ako. Nadagdag lang si RR. Hindi ako mawawala. One day, I encountered God. During encounter, one weekend na ngayon, God spoke to me.
that He didn't create me to live a life alone. He created me to live with a man of God. And may nag-prophecy pa sa akin noon na prophet, ang sabi niya, I will marry a matured Christian daw. Kaya lalo akong na-excite. After that encounter, I started praying for the man na nilaan sa akin ni Lord. Nakalagay yun sa devotion notebook ko. Lahat ng karakteristik na gusto ko sa taong mapapangasawa ko. Nakalagay doon, man of God. Kailangan mas matured Christian sa akin. Mas kilala si Lord kesa sa akin. Mas prayerful. In 100 worlds I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. Starting today, wala nang good night messages. Just you and me together under one roof. Hindi mo na ako kailangang sunduin at ihatid kasi simula ngayon, sa'yo na ako palaging uuwi. Finally, we are getting married. We can do whatever we want without restrictions. We can go wherever we want. We can travel together. Sobra akong excited sa next chapter of our lives as husband and wife. I choose you. Ikaw, RR, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba yung iibigin, aaliwin, at igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Union we will, move mountains we will, live on our knees. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi meron akong ikaw. Thank you for everything. Thank you for loving me. Thank you for accepting all my flaws and weaknesses. I am blessed to have like you. Ikaw yung tao na hindi marunong sumuko. Strong, independent woman. Tapat, mapagmahal sa magulang at sa mga kapatid. Ikaw din yung taong matagal gumaya, kaya pangako patuloy kitang aantayin. I will marry a man who will be the best father for my children. The man who will put me and our little family first above all else. The man who is responsible, caring, and loving. In short, I will marry a person who set a standard for a spouse for my children. Thank you for everything. Thank you for patiently waiting for me. Thank you for respecting all my boundaries. Thank you for protecting our purity and our testimonies. You. Look into my eyes, dear. Look into my eyes, dear. 'Cause this is where it starts. Yes, this is where it starts. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa lahat ng suporta. Salamat po sa lahat ng wala kayo sa buhay ko, wala ako dito sa mundo. Ayun, salamat sa pagiging responsableng magulang sa akin at sa aking mga kapatid. Salamat po na lagi kayong nandiyan para gumabay para sa akin. Pangako, kailanman hindi ka mag-iisa sa lahat ng pagsubok at tagumpay sa buhay. Sa hirap at ginhawa, magkasama nating haharapin ang lahat ng bagay at aabutin ang lahat ng ating mga pangarap sa buhay. Hindi ako magsasawang mahalin ka araw-araw. Hindi ko ipinapangako magiging perpektong asawa, pero pinapangako kong magiging responsableng asawa at mabuting ama sa ating mga magiging anak. Mahal na mahal kitang palagi. I vow before God that I will be your honest, faithful, and loving wife for the rest of my life. I promise na mamahalin at iintindihin kita in every season of my life. Not perfect, but I will try to be the best wife and mother for our future children. I love you. RR, maaari mo nang hagkan ang iyong asawa. I choose
you.